Hello po sa inyong lahat at bumabati po ako sa inyo ng Charito para po dyan sa ating mga kapatiran, mga kabiyaya po dyan sa Jeddah. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong family of believers at sa may extension Jeddah na sa pamumuno po ni Pastor Josh. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kami po dito sa Dubai ay nakikigalak po ang buong EMI Extension Dubai, ang Grace Life Community Family Dubai at ang Grace Life International po ay nakikigalak po sa inyong lahat on behalf of Pastor Cheese at sa lahat po ng aming mga members. Kami po yung mayakap sa inyo at kami po ay tuwan-tuwa kasi po lahat po tayo, kami po rin ay mga kamag-aral ninyo, lahat po tayo ay nag-aaral po dito sa biyaya ng ating Panginoon at tuwi pong merong mga graduation, isa po to sa ating mga kumbaga inaabangan. Ito po yung ating talagang pinagbubunyi po natin, sineselebrate natin to. But actually mga kapatid, katunayan nga po, di ba? Ang graduation po ay isa na lamang pong bonus kasi ang pinakamalaking bagay po na natanggap natin ay yung pong natutunan natin sa mayamang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kaya kami po muli ay nakikigalak sa inyo. Bumabati po kami sa inyo lahat ng congratulations po. Congratulations. Maaari po ba nating palakpakan na ating Panginoon dahil po sa ating pagtatapos? Amen, amen, amen. And maaari din po na palakpakan po natin ang ating mga sarili. Dahil po, ikaw ay Charito, tayo po ay pinaboran at pinagpala na. Kaya talaga pong dapat po tayo po ay nagse-celebrate at tuwan-tuwa at naghagalak po sa mga ganitong pagsasama-sama. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na naibigay po sa akin ngayon. Salamat po dahil nakasama ko po kayo kahit po sa ganitong channel, sa ganito pong platform na ginagamit natin ngayon. Purihin ng Panginoon dahil sa dami ng platform, nagkaka-connect po tayo kahit po tayo nasa iba't ibang parte ng mundo. Ako nga po pala si Pastor Chris. Ako po ay dito po sa Grace Life Community Dubai and kami po ay inyong mga kapatid dito and we hope na someday magkakaroon po tayo ng gathering ng mga GCC countries, no? Para po mas masaya at saka mas marami. Ngayon, nais ko lang pong magbigay ng kaunting mensahe na nagmumula po sa ating Panginoon. Alam naman po natin na ang ating pong basis palagi ay ang salita ng Diyos. So, meron lang po akong gustong mga konting ibahagi sa inyo na I hope na sa ating pong paglakad, sama-sama po tayong nai-inspire, sama-sama po tayong lumalakas at lalo pong lumalawak ang naaabot po ng biyaya ng ating Panginoon. Amen? Amen po. Gusto ko po i-share sa inyo itong verse na to na makikita po natin dyan. Ayan po, sa Mark chapter 4, verse 35. Ang sabi po dyan, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Mga kapatid, kaya ko po naisip itong crossover nito kasi po, di ba pagka crossover, pag sinabing tatawid tayo sa kabilang side, it represents something of a moving up. Kagaya po na nangyari po sa atin ngayon sa ating graduation, it is a moving up or moving forward, no? Pagka yung pong ating pag-i-improve, paglago at lalo pong paglalim ng ating mga natututunan po na binibigay sa atin through the wisdom of Christ sa full grace po na ating pag-aaral. Ngayon po, regarding dito sa crossover na to, una po, binabati ko po kayo muli kasi po sa ating pagtatapos, sa ating pag-graduate, it is like crossing over to the other side. Nung pong sinabi sa atin, shinare sa atin yun na ating Panginoong Hesus Kristo, sinabi niya yan dun sa kanyang mga disciples na which is now tayo. Bago niya sinabi yan po yung nangaral po siya sa bundok at marami po siyang mga itinuro na mga parables, marami siyang itinuro na mga aral dun sa mga tao. So, parang tama-tama po, 'di ba? Tama-tama po sa pagkakataon natin ngayon na
tayo po ay nag-aral. And sakto na marami pong itinuro ang Panginoon sa atin. So after that, hindi po talaga tumitigil ang biyaya ng Panginoon. Hindi tumitigil ang biyaya ang naabot ng biyaya. Kaya ang Panginoon mismo, siya talaga yung kumikilos. Kaya sabi niya doon sa mga disciples, now, after here, let us now go to the other side. Cross over to the other side. Ang ibig sabihin po niyan kasi, sila po ay tatawid para po abutin yung mga panibagong barriers or panibagong boundary. And which is, I would like to share and declare to each one of you. Ngayon po dahil nakagraduate tayo, tatawid po tayo sa kabila para po magkaroon tayo ng mga panibagong boundaries, panibago pong greater things, panibagong magagandang bagay na aasahan natin. At higit sa lahat, alam niyo naman po yung full grace, di ba? Natutunan natin, parang daig pa niya yung magandang pelikula na napapanood natin na talagang lumalabas na pong kusa sa atin. Talaga pong nasasabi natin. And di ba po, napakadali na ngayon magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi ngayon po, sasabihin lang natin, in full grace yung natutunan natin, isa lang. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At ito yung mga ginawa niya para sa'yo. Walang hirap, walang stress, wala lahat. Sabi nga niya, di ba? We come to His rest. Amen? So, madali po. Now, we are going to cross over. Ngayon, since we are going to cross over, maaari po sa atin na baka marami pong yung hindi pa sanay or natatakot. Actually, okay lang po yan. Kasi po, lahat naman tayo dumaan dun eh. Actually, isa po ako sa may mga struggle niyan. Hanggang ngayon nga po, palaging ganyan yung struggle ko. But, yun nga po, yung pong naayon sa ating tema ngayon, gusto ko pong ma-encourage po kayong lahat regarding po sa ating sa mga panibago pa na gagawin ng Panginoon para sa atin. Amen? So, when we cross over to the other side, I would like to give you a more inspiration from the Word of God. Pwede po ba kung babalik po tayo sa Old Testament ng konti at gusto ko pong ito po yung baunin natin sa ating pag-move forward. Amen? At ito pong verse na to, makikita po natin dyan sa Judges chapter 15, verses 14 to 15, New King James Version. Ito po yung sabi doon. When he came to Lehi, the Philistines come shouting against him. Sino po ba yung him dyan? Si Samson. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him. And the ropes that were on his arms became like flax that is burned with fire. And his bands broke loose from his hands. He found the fresh jawbone of a donkey, reached out his hand, and took it, and killed 1,000 men with it. Mga kapatid, ano po ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito? Una po, nung araw, yung sinabi dyan, the Spirit of the Lord came upon him, kasi po nung araw, ang Espiritu ng Panginoon, parang hindi before Christ, before the finished work of Christ, hindi pa po nananatili sa ating mga mananampalataya. But ngayon po, since natapos na po lahat ng ating Panginoon Jesus at yung pangako niya, I will always be with you and until end of time. I will never leave you or forsake you. Mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon nung po ibinigay niya sa atin, yung pong born again spirit, hindi na po umalis sa atin. Kaya po yan, yung power ni Samson dyan, kung ano po yung meron si Samson dyan, mga kapatid, meron ka na yan. Nakadeposito na sa iyan at wala nang pwedeng umagaw or magbawas niyan sa iyo. Yan ang Panginoon na nagtanim niyan, ang Panginoon na nagbigay sa iyo niyan. Wala ni kahit sino man o kahit ano dito sa buong universe ang pwedeng gumalaw or makapagbawi niyan or makaalis niyan sa iyo. Mga kapatid, ang Panginoon pag ibinigay niya, ibinigay na niya. Hindi na niya babawiin sa iyan. Kaya yung pong nilalagay dyan, the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like flax that is burned with fire. Naisip niyo yung mga nakatali sa kanya malalaking tali nun, parang nasunog na. Yung flax ibig sabihin yung mga mga pise. Parang pisi na, nasunog pa, so ganun na lang kalambot. Mga kapatid, I would like to encourage each and every one of you na meron ka pong lakas na dala-dala ngayon, na taglay-taglay. Yung lakas na yan, hindi po lakas natin, kundi lakas ng Panginoon. Mga kapatid, pagka tayo'y nag-rely sa ating kalakasan, talagang
hindi po tayo makakarating sa kahit ano, but because the Spirit of the Lord is with you. Nais ko pong i-declare ninyo sa inyong mga sarili to, nasa sa atin ng Panginoon, and kung ano man yung mga struggles or obstacles na nasa harap natin, kayang-kaya na po natin yan ngayon dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. Hindi po ng ating mga sarili. Tinapos na po ng ating Panginoon, kaya kayang-kaya na niyan lahat yan kasi siya po ang gagawa, hindi po tayo. And then, as we continue, sabi po dyan, he found a fresh jawbone. Kasi po, noong mga panahon na yan, siya po ay hinahabol po ng kanyang mga kalaban. But by the way, a little backtrack of the story. Alam niyo bakit siya hinahabol? Kasi nga po, marami siyang nagawa na mali. But, di ba, it doesn't matter. Because regardless ng kahit ano na nagawa ni Samson, ganun po ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, itinalaga niya si Samson sa isang bagay. Itinalaga niya si Samson with a purpose. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay itinalaga ng Panginoon with a purpose. At yung purpose na yan, purpose ng Panginoon sa iyo, walang makakaalis niyan, walang makakabawi niyan, at walang makakapagtanggal niyan. Ang Panginoon mismo, hindi niya aalisin sa iyan regardless. Kasi hindi po nagre-rely ang ating Panginoon kung ano po tayo. Hindi siya nagre-rely kung ano man yung ginawa muna nating kabutihan para maging okay, para ibigay niya. Hindi. Dahil ang Panginoon, siya po ang talagang nagbibigay ng lahat at siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. So, merong mga kalaban po si Samson dyan. Ngayon, nung sa kanyang paglalakad, may nakita siyang jawbone. Ano po yung jawbone? Yung buto ng panga ng donkey. Imagine, yun po yung nakita niya. Ang nakalagay nga dyan, fresh jawbone. Buti na lang po, fresh, no? Kasi kung dry jawbone yan, di parang ano pa, di ba? Malutong pero fresh. Ngayon, mga kapatid, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo dito, ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, kung si Samson, hinahabol ng 1,000 kalaban, kung bibigyan si Samson ng choices, di ba? For example, kung may choices siya, anong gugustuhin niya? Kunyari, andyan yung jawbone, nandyan yung kalasag, nandyan yung spear, nandyan yung sword. Palagay niyo po kung anong pipiliin ni Samson. Siyempre, pipiliin niya lagi yung pinaka-the best, di ba? For example, yung espada. Kung dun sa mga choices na yung espada, kung may machine gun na nung araw, malamang yung machine gun yung pipiliin niya dyan para talagang walang effort. Pero mga kapatid, ang nangyari po, ang tanging available nung oras na yon is a jawbone. Yung pong buto ng panga ng donkey, yun lang yung tanging available nung panahon na yon. Wala pong choice si Samson, wala siyang pagpipilian. Mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, gusto ko pong encourage kayo. Mga kapatid, hindi mo kailangan ng armas. Hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan. Hindi mo kailangan ng magandang estado sa buhay. Hindi mo kailangan na maging kilala ka or mayaman ka or artista ka. Hindi mo kailangan maging vlogger or ma-influensyang tao kagaya ng mga tinatawag na influencer para maging kagamit-gamit, para maging maayos or maging maganda yung purpose mo sa Panginoon. Mga kapatid, katulad ni Samson, yung jawbone na available, yung available na yun yung hawak niya. Mga kapatid, kung ano man yung hawak mo ngayon, yung hawak-hawak mo sa iyong mga kamay, kung ano man yan sahod mo na yan, kung ano man yung resources mo na yan, kung ano man yung napag-aralan mo na yan, kung ano man yung estado mo na yan, kung ano man yung posisyon mo, kung sino ka man, it doesn't matter because what matters is the Lord behind you. Kung sino yung Diyos na nasa likod mo, kung sino yung Diyos na kakampi mo. Katulad ni Samson, kahit jawbone pa yan mga kapatid. Palagay niyo mga kapatid, 1,000 yung kalaban ni Samson kahit nakapila lang yun. Imagine, nakita niyo yung kagandahan nito, kahit nakapila lang yun, isa-isa papaluin niya, 1,000 papaluin niya ng panga ng donkey. Mahirap pong patayin yun. Ang system po, nito pong ang senaryo rito, yung kalaban ni Samson, lumalaban pa sa kanya. Pero nakita nyo kung paano minultiply ng Panginoon kung ano yung hawak ni Samson. Mga kapatid, kung ano yung hawak mo ngayon, kung ano yung hawak mo,
kayang gamitin ng Panginoon yan para sa kanyang purpose. Kung ano yung purpose niya, kung ano yung gusto niya ipagawa sa iyo, and the victory will always be yours because the victory is already given and finished by Jesus Christ, mga kapatid. Tinapos na po lahat ng ating Panginoong Jesus. Amen? And ito pa po, mga kapatid, last, gusto ko pong tapusin dito. Mga kapatid, kung ano yung hawak mo, kayang i-multiply ng Panginoon. Kayang gamitin yan ng Panginoon. Pero alam nyo, mga kapatid, hindi yung jawbone ang importante sa Panginoon nung panahon na to. Ang importante sa Panginoon ay si Samson. Mga kapatid, ikaw yun. Ikaw si Samson. Kahit ano pa din yung hawak mo, kahit ano pa yan, mga kapatid, kaya ka ginagamit ng Panginoon. Kaya ka nandyan. Kung ano man yung kinakaharap mo ngayon, kung ano man yung gagawin mo, kaya ka nandyan dahil mahalaga ka sa Panginoon, dahil importante ka sa Panginoon, dahil kinreate ka niya na may purpose. Kaya yung purpose niya na yon mangyayari sa iyo at higit pa sa lahat ng inaasahan mo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, as I end this message, I hope na bless po kayo and I'm sure na bless kayo dahil ang Panginoon po ang siyang nagpapaalala sa atin lahat na mahal niya tayo, importante tayo sa Kanya at kaya niyang gamitin ang lahat ng sa ating mga kamay para sa ikagaganda ng Kanyang ministry at syempre po, ikagaganda po ng ating mga buhay. Mga kapatid, protected ka ng Panginoon, favored ka ng Panginoon, pinalakas ka ng Panginoon, He made you with a purpose. Amen? Mga kapatid, as we end, hayaan niyong ipanalangin ko po kayo na maikli. Hallelujah, Father God, Marami pong salamat sa mga kapatid ko na ito na mga nakapagtapos po ngayon, Lord. Marami pong salamat dahil po yung biyaya ninyo nasa kanila na. Marami pong salamat, Lord, dahil yung pong mga pinag-aaralan namin, Lord, lahat ito ibinigay nyo na, Lord. Yung pong pag-aaral namin ay pamamaraan nyo po para malaman po namin kung gaano po ninyo kami kamahal. Panginoon, marami pong salamat dahil itong mga kapatid ko na to, alam ko gagamitin nyo po mightily, Lord, para maabot pa ng biyaya ang marami pong tao. At higit sa lahat po, yung mga loved ones nila, yung mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila, lahat po yan, Lord, aabotin nyo, Lord. And alam namin, mahal nyo ang bawat isa sa mga pinapanalangin nila para makilala ka. Panginoon, empower them. Give them all the wisdom that they need every time nahaharap sila sa tao. Panginoon, sila po ay ginawa nyo ng ilaw at asinan sa libutan. Every time po na may kadiliman sa paligid, sila po ay gagamitin nyo para magliwanag po yung biyaya na ibinigay nyo sa kanila. Lord, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ikaw ang tumapos nito, Lord. We will always be victorious dahil po sa mga tinapos mong gawa para sa amin. Panginoon, we cannot thank you enough. Ngunit, salamat po. Marami pong salamat dahil you have given many more greater things to come to each and every one po sa mga kapatid ko na to. Lord, maraming salamat. Ito po ay aming declaration in the name of Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Maraming salamat po and muli, congratulations po from Grace Life Community, Dubai. Charito!